Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin si Eysenck at ito ang pinaka-importanting idea niya. Sabi niya, ang personality galing sa biology. Ibig sabihin, hindi lang ito dahil sa pagpapalaki sa'yo, hindi lang dahil sa environment, kundi may kinalaman ang katawan mo, lalo na ang brain at nervous system. Parang ganito iyan. Minsan sinasabi natin, ganito lang talaga ako. Akala natin personality lang yon. Pero kay Eysenck, may tanong siya. Saan galing yon? Possible na galing yon sa wiring ng brain mo. Halimbawa, may kaibigan ka na sobrang energetic, hindi napapagod, laging gusto lumabas. Hindi iyon dahil trip lang niya. Posibleng ganun talaga ang biological setup niya. May isa naman, konting ingay pa lang pagod na agad, gusto na umuwi. Hindi siya maarte, baka high arousal lang talaga ang brain niya. Kaya kay Eysenck, ang personality ay hindi lang ugali. Ito ay may biological basis. At dahil dito, pwede itong pag-aralan, sukatin, at i-connect sa science. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung ang personality ninyo ay partly biological, ibig sabihin ba hindi na ninyo kayang baguhin ang sarili ninyo? Ngayon, himayin pa natin ang core idea ni Eysenck. Sabi niya, ang personality ay galing sa biology. Ibig sabihin, may role ang genetics at brain sa kung paano ka kumilos. Hindi lang ito natutunan. Hindi lang ito dahil sa environment. May bahagi nito na dala mo na talaga. Parang ganito yan. May mga tao na kahit saan mo ilagay, pareho pa rin ang ugali. Kahit bagong environment, sila pa rin yon. Halimbawa, may kaklase ka na, kahit tahimik ang classroom, siya pa rin ang maingay. Kahit hindi siya kilala ng iba, siya pa rin ang unang kakausap. Hindi iyon training, parang default setting niya iyon. May isa naman, kahit nasa party na, kahit masaya ang paligid, nakaupo lang sa gilid. Hindi siya KJ, hindi lang talaga siya naghahanap ng stimulation. Dito, pumapasok ang concept ng brain arousal. Ibig sabihin, may level ng activity ang brain mo na nagdidikta kung hahanap ka ba ng excitement or iiwas ka dito. Kung mababa ang arousal mo, hahanap ka ng stimulation. Kung mataas naman, iiwas ka sa sobrang stimulation. Kaya ang personality mo ay parang combination ng genetics at brain activity. Ngayon, tanong ko sa inyo, kung may default setting ang personality ninyo, nasaan kayo ngayon? Naka-auto mode ba kayo o may control kayo sa sarili ninyo? Okay, sandali. May pa-check tayo kung nakikinig pa kayo. Ito na ang tanong. What is the main idea of Eysenck's theory? Option A, personality is learned. Option B, personality is biological. Option C, personality is unconscious. Option D, personality is random. Ngayon, himayin natin. Kapag learned, parang behaviorism na yan. Ibig sabihin, lahat natutunan. Pero si Eysenck, hindi siya doon nakafocus. Kapag unconscious, parang Freud na yan. Dreams, hidden desires, ganon. Iba rin yon. Kapag random, parang wala lang direction ang personality. Parang bahala na sa buhay. Hindi iyon scientific. Ngayon, alin ang pinakatugma sa sinabi ni Eysenck? Ang tamang sagot ay letter B. Personality is biological. Ibig sabihin may kinalaman ang katawan mo, ang brain mo, at ang nervous system mo sa personality mo. Kaya tandaan ninyo ito. Kapag si Eysenck ang usapan, hindi ito tungkol sa pagpapalaki lang or experience lang. May biological foundation siya. Ngayon, tanong ko sa inyo, ilang beses na kayong nagsabi ng ganito lang talaga ako? At ngayon, naiisip ninyo ba kung saan talaga iyon nanggaling? Ngayon, punta tayo sa pinaka-famous na dimension ni Eysenck, extraversion at introversion. Ito yung madalas nating ginagamit na label sa sarili natin. Sinasabi natin, extrovert ako o introvert ako. Pero kay Eysenck, may scientific explanation ito. Ang extraversion ay para sa mga taong sociable, outgoing, at laging naghahanap ng interaction. Sila yung laging game sa gala, game sa kwentuhan, at kahit hindi kilala ang katabi, magiging close agad. Samantalang ang introversion naman ay para sa mga taong quiet, reserved, at mas comfortable sa sarili nilang space. Hindi ibig sabihin na ayaw nila sa tao, mas gusto lang nila ang low stimulation environment. Ngayon, ito ang twist ni Eysenck. Hindi ito simpleng ugali lang.
may kinalaman ito sa brain arousal. Ang extroverts ay may low brain arousal. Ibig sabihin, kulang sila sa stimulation, kaya naghahanap sila ng excitement. Kaya sila laging, tara, labas tayo. Ang introverts naman ay may high brain arousal. Ibig sabihin, mabilis silang ma-overwhelm. Kaya after ilang oras ng socializing, sasabihin na nila, uwi na ako, pagod na social battery ko. Halimbawa, may 2 tao sa party. Iyong isa, gusto pa mag-extend. Iyong isa, nasa sulok na. Naghahanap na ng exit. Hindi iyon attitude problem. Biology iyon. Kaya tandaan ninyo ito. Ang pagiging extrovert or introvert ay hindi lang choice. May biological basis siya. Ngayon, tanong ko sa inyo, kapag nasa social setting kayo, nagcha-charge ba kayo or nadidrain? Ngayon, punta tayo sa pangalawang dimension ni Eysenck, neuroticism versus stability. Ito naman ay tungkol sa emotions ninyo. Paano kayo mag-react sa stress, problema, at pressure? Ang neuroticism ay para sa mga taong mas emotional, mas reactive, at mas prone sa anxiety. Ibig sabihin, mabilis silang maapektuhan. Konting problema, ramdam agad. Samantalang ang stability ay para sa mga taong calm, composed, at controlled. Kahit may problema, hindi agad nagpapanik. Parang chill lang. Kahit may crisis, halimbawa may exam kayo, yung may mataas na neuroticism, iniisip na agad, babagsak ako, tapos nabuhay ko. Kahit hindi pa nagsisimula ang exam, stressed na. Yung emotionally stable naman, sasabihin, okay, mahirap ito, pero kaya ko. Hindi ibig sabihin wala siyang stress. Mas kaya lang niyang i-manage. Parang ganito yan. Pareho kayong nasa bagyo. Iyong isa, nagpapanik. Iyong isa, naghahanap ng paraan. Ngayon, importante ito sa clinical setting. Kapag mataas ang neuroticism, mas mataas ang risk for anxiety at mood disorders. Ibig sabihin, may connection ito sa mental health. Kaya hindi lang ito personality description, may implication ito sa well-being ng isang tao. Ngayon, tanong ko sa inyo, kapag may problema kayo, kayo ba iyong nag-overthink agad? O kayo iyong kalmado kahit may chaos sa paligid? Okay, check ulit tayo kung okay pa kayo. Ito na ang tanong. Which dimension relates to emotional stability? Option A, extraversion. Option B, neuroticism. Option C, psychoticism. Option D, intelligence. Ngayon, isa-isahin natin. Kapag extraversion, iyon ay tungkol sa pagiging sociable or reserved. Hindi iyon directly tungkol sa emotions. Kapag psychoticism naman, iyon ay tungkol sa impulsivity at lack of empathy. Iba rin yon. Kapag intelligence, hindi naman yon dimension ni Eysenck sa personality. Ibang usapan yon. Ngayon, alin ang may kinalaman sa emotional reactions at stability? Ang tamang sagot ay letter B, neuroticism. Ito ang dimension na nagsasabi kung gaano ka ka-sensitive sa stress at kung gaano ka ka-stable emotionally. Kaya tandaan ninyo ito. Kapag pinag-uusapan ng emotions, lalo na ang pagiging anxious or calm, neuroticism ang sagot. Ngayon, tanong ko sa inyo, kapag may problem, kayo ba iyong mabilis mag-react, I'm just sure? Ngayon, punta tayo sa pangatlong dimension ni Eysenck, psychoticism. Medyo scary pakinggan, pero huwag kayong matakot agad. Hindi ibig sabihin nito na psychotic ka na. Hindi ito diagnosis. Ito ay personality dimension. Ang psychoticism ay tumutukoy sa pagiging impulsive, aggressive, at minsan ay may kakulangan sa empathy. Ibig sabihin, mas mataas ang tendency na gumawa ng bagay nang hindi masyadong iniisip ang epekto sa iba. Halimbawa, may taong madaling magalit, mabilis magdesisyon, at hindi masyadong nag-iisip kung masasaktan ng iba. Hindi ibig sabihin masama siyang tao. Ibig sabihin, mataas siya sa psychoticism dimension. May isa pang example. May kaklase na walang preno magsalita. Sasabihin niya,
lahat ng nasa isip niya kahit masakit. Sabi niya, honest lang ako, pero minsan kulang sa empathy. Pero tandaan ninyo, hindi ito black and white. Hindi ibig sabihin mataas ka dito, masama ka na. Ito ay spectrum. At may biological basis din ito, gaya ng ibang dimensions. Kaya ang takeaway dito, ang behavior ng tao, kahit medyo extreme, may underlying personality dimension at biological explanation. Ngayon, tanong ko sa inyo, mas okay ba ang pagiging brutally honest or mas importante pa rin ang may empathy sa pakikitungo sa ibang tao? Ngayon, ito na ang pinaka-core insight ni Eysenck. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit magkaiba ang extrovert at introvert. Ang concept ay brain arousal. Ibig sabihin, may level ng activity ang brain ninyo na nagdidikta kung paano kayo kumilos. Ang extroverts ay may low brain arousal. Ibig sabihin, parang kulang ang stimulation sa brain nila, kaya naghahanap sila ng excitement. Kaya sila iyong laging, tara, gala tayo. Tara, party pa. Tara, kahit saan, basta may ganap. Hindi sila mapakali kapag tahimik. Samantalang ang introverts ay may high brain arousal. Ibig sabihin, mabilis silang ma-overstimulate. Kaya after ilang oras ng social interaction, parang sasabog na ang brain nila. Hindi sila galit, hindi sila KJ. Overloaded lang talaga sila. Parang cellphone lang yan. Ang extrovert parang naka-low battery mode. Kaya naghahanap ng charger sa labas. Ang introvert parang naka-full charge na agad. Konting paggamit pa lang, uy, sobra na, pahinga muna. Kaya, tandaan ninyo ito. Hindi attitude problem ang pagiging extrovert o introvert. Ito ay brain response.